Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2214-22. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit na ang apat na Guardians of Fire Worship Sect ay nakatanggap ng maraming kumpirmasyon mula kay Jackson, nahirapan pa rin silang paniwalaan. Si Justin ang unang nagsalita pagkatapos marinig ng mga tagapangalaga ang nakakagulat na balitang ito. Sect Leader. Bagamat nilabag ni Guardian Alvin ang batas ng Fire Worship Sect at nakagawa ng isang hindi mapapatawad na krimen, ang pagkakaroon niya sa sekta ay mas kapakipakinabang sa atin kaysa mawala siya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi gaanong tao sa Dow Marshall Saintland ang makakapantay sa kanya. Makabubuti para sa ating sekta na makuha siya. Mas magiging matatag ang ating sekta. Pagkatapos magsalita ni Justin, ang iba pang tatlong guardian ay nagsimulang magpahayag din ng kanilang opinyon. Sect Leader, bagamat may mahigpit tayong mga alituntunin sa sekta, bilang mga tagapangalaga, mayroon tayong tiyak na antas ng kaligtasan sa sakit. Sa aking palagay, dapat nating ibigay ang ating mga pagpapala kay Guardian Alvin at sa Saint Girl. Kahit na ang unyon sa pagitan ng Guardian Alvin at ng Saint Girl ay lumalabag sa batas ng ating Fire Worship Sect, may pamarisan para sa lahat. Ito ay magiging isang magandang kwento para sa susunod na henerasyon. Talaga. Bukod dito, ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, ay nasa pagmamayari din ni Guardian Alvin. Kapag sinalakay ng Devil Clans ang Upper Province, magiging advantageous sa sekta kung mayroon tayo ng tablet. Ang lahat ng apat na Guardians ay nagkakaisa na humiling kay Jackson na ibigay ang kanyang bendisayon kay Alvin at sa Saint Girl. Napaungol si Jackson nang marinig niya ang sinabi ng apat na Guardians. Naalala niya ang nangyari kanina. Huli na para dyan ngayon. Ha! Ang apat na Guardians ay may nalilitong ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang mga salita ni Jackson. Hindi nila maintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jackson. Kung hindi ako nagkakamali, parehong si Guardian Alvin at ang Saint Girl ay bumalik sa Lower Province, sabi ni Jackson sa malalim na boses. Nakarating siya sa konklusyong ito dahil naramdaman niyang ito ang pinakamalamang na senaryo. Ang pagkapunit sa kawalan na nilikha ng Light Sphere ay maaaring humantong sa isang independenteng espasyo na naiwan ng isang eminent celestial o ng Lower Province ng Dow Marshall Saintland. Naisip niya na may mas mataas na pagkakataon na si Alvin, ang Saint Girl, ang kanilang anak na babae, at si Brianna ay bumalik sa Lower Province kumpara sa ipinadala sa isang independenteng kaharian na isa ring cultivation place ng isang eminent celestial. Lower Province. Ang apat na Guardians ay natigilan nang marinig nila ang mga salita ni Jackson. Samantala, sa Lower Province ng Dow Marshall Saintland. Sa isang bagsak na nayon. Sa wakas ay bumangon si Alvin pagkatapos lumuhad ng ilang sandali. Hinailan niya rin si Kelly pataas. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito habang nakatingin sa langit at bumulong, Elder Hal. Huwag kang mag-alala. Dahil itinaya mo ang iyong buhay para sa akin, mas papahalagahan ko ang buhay ko. Nang matapos siyang magsalita ay yumuko siya sa langit. Sumunod naman si Kelly at yumuko rin sa langit. Sa sandaling ito, si Alvin ay nasa ilalim ng impresyon na ang Celestial Supreme Treasure, ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, ay nawasak at si Elder Hal ay patay na. Kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya inaasahan na si Elder Hal at ang Seven Treasures Exquisite Pagoda ay buhay pa. Ang link sa pagitan ni Alvin at ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay pinutol lamang ng powerhouse ng Devata Realm. Ang powerhouse na iyon ay tila may omnipotent powers. Sa isang pag-iisip lamang, madali niyang naputol ang ugnayan sa pagitan ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at Alvin. Dinala niya si Elder Hal at ang Seven Treasures Exquisite Pagoda pabalik sa Devata Realm. Si Brianna na nakatayo sa gilid habang nakatingin kay Alvin at sinabing, kanina pa tayo nakarating sa Lower Province. Saan tayo pupunta? Sa kasalukuyan, hindi ligtas sa Lower Province. Narinig niya ang balita na isiniwalat ni Alvin sa Sin City. Alam niya na ang Devil Clans mula sa Land of Exile ay tumawid sa Space Barrier at sumalakay sa Lower Province ng Dow Marshall Saintland. Bumalik tayo sa Asher Cloud Mansion. Agad na tumugon si Alvin.
Dati, alam lang ni Brianna na ang Azure Cloud Mansion ay parang third-rate na puwersa sa lower province habang si Kelly ay walang alam tungkol sa Azure Cloud Mansion. Sa oras na iyon, pareho silang walang ideya na si Alvin ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion. Nang maglaon, nang sumikat si Alvin sa upper province ng Dow Marshall St. Lan, maraming impormasyon tungkol sa kanya noong siya ay nasa lower province ay sunod-sunod na nabunyag. Noon lamang nalaman ni Brianna at Kelly ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa lower province. Young Master. Dahil ikaw ang young mansion master ng Azure Cloud Mansion, ibig sabihin ba nito ay nasa Azure Cloud Mansion, Tita Ro? Tanong ni Kelly habang nakatingin kay Alvin. Baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Dati, nasa mansyon siya. Gayunpaman, hindi ako masyadong sigurado tungkol dito ngayon. Isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin habang umiiling siya. Bumalik lang siya sa lower province. Ang alam lang niya ay ang mga devil clans mula sa Land of Exile ay sumalakay sa lower province. Bukod doon, wala siyang ideya kung ano pa ang nangyari. Gayunpaman, sigurado si Alvin na ang mga mamamayan ng lower province ay walang pagtatanggol laban sa devil clans dahil mas mahina sila kumpara sa mga powerhouse sa upper province. Ang nayon na ito. Tumingin si Alvin sa paligid ng nayon at nakita niya ang maraming tuyong bangkay na nagkalat sa lupa. Ang mga bangkay ay tila pinatuyo. Ginawa ba ito ng mga devil clans mula sa Land of Exile? Napakalupit. Tumibok ang puso ni Alvin at naging solemn na ang kanyang ekspresyon nang makita niya ang mga lantang bangkay. Dati, narinig lamang ni Alvin ang mga alingaw-ngaw tungkol sa devil clans at ang kanilang paraan ng pag-atake. Parang totoo ang narinig niya. Gumamit talaga ang devil clans ng malupit na pamamaraan para atakehin ang kanilang mga biktima. Kinuha nila ang lahat ng mahahalagang kakanyahan mula sa kanilang mga biktima upang lumakas. Sinundan ng mga mata ni Kelly at Brianna ang tingin ni Alvin at namutla ang kanilang mga mukha nang makita ang mga bangkay na nagkalat sa lupa. Hindi nakatiis na tingnan ni Kelly ang eksena kaya mabilis siyang tumalikod. Tanong niya sa nanginginig na boses, "Young Master, ito ay..." Ang mga taong ito ay maaaring pinatay ng mga devil clans mula sa Land of Exile. Sabi ni Alvin sa malalim na boses. Hindi nakakagulat na sabihin ng mga tao na ang mga Diablo ay malupit at hindi makatao. Ang eksenang ito ay isang patutunyan. Si Brianna ay nabigla sa kanyang nakita. Ang mga bangkay na ito ay dating mga tao tulad niya. Huwag mong gisingin si Vilma. Bumalik muna tayo sa Azure Cloud Mansion. Inutusan ni Alvin sina Kelly at Brianna. Sa isang iglap lang, nagpakita siya kay Brianna. Nang walang anumang babala, kinuha niya ang batang babae mula sa mga braso ni Brianna. Kung gaano kabilis ang kanyang mga galaw, siya ay napakaamo at maingat na huwag magising ang batang babae. Naina si Brianna nang kunin ni Alvin ang kanyang pamangkin nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Ikaw. Gayunpaman, nawala ang kanyang galit nang makita niya ang pagsamba sa mga mata ni Alvin nang tumingin ito sa kanyang pamangkin. Noon lang niya naalala na ang lalaking ito ang ama ng kanyang pamangkin. Halos 10 taon na ang nakalipas mula nang ipanganak ang kanyang pamangkin, ngunit ito ang unang pagkakataon na nagkita ang mag-ama. Hindi na siya nakaramdam ng galit habang iniisip ito. Kelly, nagsumikap ka. Mahinang sabi ni Alvin habang inabot niya ang kabilang kamay niya para hawakan ang kamay ni Kelly. Siya ay lumipat pabalik upang tumayo sa tabi ni Kelly. Wala lang. Young Master. H. Hindi ako pagod. Nangingilid ang luha sa kayumangging mga mata ni Kelly nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Naantig siya sa sinabi nito. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Young Master. Binitiwan ni Alvin ang kamay ni Kelly at hinaila siya sa kanyang mga bisig. Ibinaba niya ang ulo at isinubsob ang mukha sa buhok nito. Asawa ko na kayo. Simula ngayon, ayaw ko nang marinig na tinatawag mo ulit ako ng ganyan. This will be the last time you address me in such way. Walang argumento ang tono niya. Kailangan niyang maging matatag. Dati, sinabihan siya nito na huwag na siyang tawaging Young Master, pero lagi niyang nakakalimutan iyon dahil nakasanayan na niya ito. Hindi na siya ang kanyang amo. Siya ang asawa niya ngayon. Sige. Bahagyang nanginig si Kelly nang tawagin siya ni Alvin bilang asawa niya. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa kanyang magandang mukha. Mahina niyang sinabi, kung gayon, mula ngayon. Kuya Alvin na ang itatawag ko sa iyo.
Isang mainit na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Kelly. Niyakap niya ito ng mahigpit habang sinasabing, "Good girl." Si Brianna ay nakatayo sa malapit at pinapanood ang pamilya ng tatlo na magkayakap sa isa't isa. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa kanyang karaniwang walang ekspresyon na mukha. Nakaramdam siya ng saya para sa kapatid. 221. Matapos ang nakakapagpainit na sandali, binuhat ni Alvin ang kanyang natutulog na anak na babae at inakay ang kanyang asawa, si Kelly, at ang kanyang nakatatandang kapatid na kambal, si Brianna, patungo sa direksyon ng Asher Cloud Mansion. Bagamat pinabalik si Alvin sa Lower Province sa pamamagitan ng space barrier, hindi naging mahirap para sa kanya na tukuyin ang lokasyon ng mansyon. Binuhat niya pareho sina Kelly at Brianna habang siya ay lumilipad. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base sa 6th form of the Saint Celestial Stage, nagcast siya ng assist type na Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, at ang movement na Divine Ability, ang Golden Crow Wings. Dahil doon, ang kanyang bilis ay naging mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong magsasaka sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sa mga tuntunin ng bilis, sino man sa ibaba ng 8th form of the Saint Celestial Stage ay hindi katugma para sa kanya. Hindi nagtagal bago siya nakarating sa paligid ng Asher Cloud Mansion. Naalala niya ang Asher Cloud Mansion ay matatagpuan sa itaas ng isang malawak na lawa na pinangalan ng Crouching Dragon Lake. Gayunpaman, malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang patag na lupain na walang katapusang kahabaan. Nasaan ang Crouching Dragon Lake? Sigurado siya sa lokasyon ng Crouching Dragon Lake, ngunit bakit ito nawala? Swoosh! Swoosh! Sa malayong kalangitan, bumasag sa katahimikan ang tunog ng huni ng hangin at naakit ang atensyon ni Alvin. Tumingin siya sa direksyon ng tunog. Mula sa malayo, nakita niya ang dalawang figure na naglalakbay sa parehong direksyon. Batay sa kanilang bilis, tila sila ay nasa itaas na antas ng Street Celestial Stage. Sa unang tingin, ang dalawang figurang ito ay parang mga tao, isang binata at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Gayunpaman, habang tahimik na pinalawak ni Alvin ang kanyang divine consciousness upang imbestigahan sila, hindi nagtagal ay natuklasan niya ang isang anomalya. Napakalakas at makapangyarihang Devil Chi. Galing sila sa Devil Clans. Sa isang iglap lang, kinumpirma ni Alvin ang kanilang pagkakakilanlan. Ang mga figure na ito ay hindi pag-aari ng mga tao, sila ay mga Diablo mula sa Land of Exile. Sumunod tayo sa kanila at tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Sabik si Alvin na malaman kung bakit nawala ang Crouching Dragon Lake ng Asher Cloud Mansion. Nakabuntot siya sa dalawang figure habang dinadala niya ang kanyang anak na babae, si Kelly, at si Brianna kasama niya. Ang mga Diablo na ito sa kanilang mga humanoid na anyo ay nagkataon ding naglalakbay sa kung saan matatagpuan ang pangunahing mansyon ng Asher Cloud Mansion. Kuya Alvin, may problema ba? Mahinang tanong ni Kelly, puno ng pag-aalala ang boses niya. May napansin siyang hindi tama kay Alvin. Siguro nagulat siya na ang Crouching Dragon Lake ng Asher Cloud Mansion ay nawala na. Bago pa makapagsalita si Alvin, nakasagot na si Brianna kay Kelly. Noon, 2 beses akong dumaan sa Asher Cloud Mansion noong nasa Lower Province ako. Naalala kong wala pa ang lupang ito noon. Dapat nandito ang Crouching Dragon Lake. Kumunat ang noo ni Brianna habang inaalala ang mga panahong nandito siya. Mukhang napuno ng Devil Clans ang lawa. Naisip ni Brianna kung bakit nawala ang Crouching Dragon Lake. Paano ang pangunahing mansyon ng Asher Cloud Mansion? Saglit nilang sinundan ang dalawang figure sa harap bago sila huminto. Tumingin si Alvin sa paligid at natuklasan na ang lumulutang na isla na nasuspine sa locasyong ito ay nawala din. Ang natitira na lang ay asul na langit at mga ulap. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Ang main mansion ng Asher Cloud Mansion ay hindi lamang nagsilbing campground para sa Asher Cloud Mansion, ngunit dito rin nakatira ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Gayunpaman, ngayong nakabalik na siya, hindi lamang niya natuklasan na ang Crouching Dragon Lake ay nawala, ngunit ang main mansion ay nawala rin. Ama, Ina, Little Megan, Tristan. Tio Feng, Senior Brother. Sa sandaling ito, naisip ni Alvin ang kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang asawa, si Megan, ang kanyang anak, si Tristan, Wilbur, Arwin, at ang iba pa. Dahil nawala ang main mansion ng Asher Cloud Mansion, ligtas ba sila?
Ito ang mga bagay na ikinabahala ni Alvin. May lungsod sa unahan. Biglang sabi ni Brianna na naging dahilan upang mabawi ni Alvin ang kanyang katinoan. Sinundan ng mga mata ni Alvin ang tingin ni Brianna at dumaong sa isang malaki at halatang bagong lungsod sa di kalayuan. Tila isang higanteng hayop na nakatayo sa malawak na kapatagan, makapangyarihan at nangingibabaw. Sa naaalala ko, walang lungsod na ganito malapit sa Asher Cloud Mansion, tama ba? Tanong ni Brianna habang nakatingin kay Alvin ng may pag-aalinlangan. Hindi na niya hinintay na sumagot si Alvin habang patuloy niyang sinasabi, ang laki ng lungsod na ito. Mas malaki pa ito sa Sin City at sa mga lungsod sa gitnang rehiyon ng Upper Province. Itinayo ba ng Devil Clans ang lungsod na ito? Posible, sabi ni Alvin sa malalim na boses. Nag-aalab ang kanyang mga mata sa galit at paghihiganti habang nakatingin sa lungsod na nasa harapan niya. Itinayo nila ang lungsod sa ibabaw ng aming reserbang lupain ng Saintstone. Mukhang pinaplano nilang manirahan dito. Mahinahong sabi ni Alvin. Gayunpaman, sa ilalim ng kalmado, isang pahiwatig ng yelo ang maririnig. Sa oras na ito, ang dalawang figure na kanilang nakabuntot ay tuluyang nakapasok sa lungsod. Parami ng paraming figure ang pumasok sa paningin ni Alvin. Ang mga figure na ito ay makikita na umaalis at pumapasok sa lungsod mula sa labas. Ang lungsod ay parang isang hayop, lumulunok ng mga tao sa katawan nito. Ang mga kapangyarihan ng Diablo na ito ay maaari pang mag-transform sa mga tao. Nang malapit na sila sa lungsod, natuklasan ni Alvin na marami sa mga figure na ito ay hindi tumutugma sa paglalarawan ng isang Diablo. Lahat sila ay nagmukhang tao. Gayunpaman, sa kanyang divine consciousness, malinaw niyang naramdaman ang malakas na devil chi sa loob ng kanilang mga katawan. Ang devil cultivators ay walang ganitong level na devil chi. Kahit nalinangin ng isa ang orthodox devil cultivation, imposible pa rin para sa isa na magkaroon ng ganoon kalakas at dalisay na chi sa loob lamang ng ilang taon. Mga tao ba sila o mga demonyo? Si Brianna ay natigilan at nalilito. Dahil ang mga Diablo ay nasa anyo ng tao, hindi niya matukoy kung sila ay mga tao o hindi. Hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang divine consciousness para imbestigahan ang bagay na ito. Ayon sa aking divine consciousness, malabong tao sila. Kahit na nilinang nila. Paglinang ng tao devil, nang walang ilang dekada ng pagsusumikap, imposible para sa kanila na magkaroon ng ganoon kalakas at puro devil chi. Sabi ni Alvin. Nararamdaman mo ba ang devil chi sa bawat isa sa kanila? Tanong ni Brianna. Oo. Tumanggaw si Alvin. Nararamdaman ko ng malinaw ang devil chi sa katawan ng lahat ng nasuri ko. Kuya Alvin, wala tayong devil chi sa ating katawan. Kung papasok tayo sa lungsod, hindi ba nila tayo matutuklasan? Biglang sabi ni Kelly. Ang mga salita ni Alvin ay nagpaalala sa kanya ng mahalagang katotohanang ito. Kung may mag-probe sa atin, malamang na matuklasan tayo. Sa kasalukuyan, sa mga Diablo na nakikita natin na may suot na balat ng tao, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa fourth form of the Saint Celestial stage lang. Kasama ko, hindi nila tayo matutuklasan. Gayunpaman, kung papasok tayo sa lungsod, siguradong may mas malalakas na demonyo. Kung sino man sa kanila ang may mas mataas na cultivation base sa atin, madali nilang madiskubre ang divine cultivation base nila kaysa sa akin, madali nilang madiskubre ang divine cultivation base nila kaysa sa akin, sabi ni Alvin. Napasimangot si Brianna nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Isang nag-aalalang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang maselang mukha. Ano ngayon? Kung mayroong isang Diablo na mas malakas kaysa sa iyo sa lungsod, naghahanap lamang kami ng kamatayan kung magpasya kaming pumasok sa lungsod. Sa katunayan, ito ay isang problema. Huminto sa paggalaw si Alvin at nag-isip ng matagal para sa isang plano. Maya-maya, may pumasok na ideya sa isip niya. May plano ako. Titingnan natin kung gagana. Anong klaseng plano? Nagningning ang mga mata ni Brianna habang si Kelly ay nakatitig kay Alvin na may pagsamba tulad ng pagtitig ng isang fan sa kanyang idolo. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Hindi ibinunyag ni Alvin ang kanyang plano. Dinala niya ang dalawang babae sa ibang direksyon sa halip na pumasok sa lungsod na kasing laki ng Sin City. Siya yun. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga Diablo na nasa anyong tao ay naging mas kakaunti hanggang sa wakas, mayroon na lamang isang Diablo sa anyong tao na natitira sa harap ni Alvin.
Swoosh! Swoosh! Ang Diablo na mukhang isang binata ay nakadiscover ng 3 figure na sumusunod sa kanya nang marinig niya ang tunog ng sipol ng hangin. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Sa isang kisap lang ng mata, nakarating na si Alvin at ang iba pa sa harap ng Diablo. Pinag-aralan nila ang Diablo mula ulo hanggang paa. Tatlong Panginoon. Magalang na yumuko ang Diablo nang makita niya si Alvin at ang dalawang babae. Ang isang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang tumaas sa kanyang puso nang makita kung gaano kahanga-hanga ang kanilang bilis. Ang kanyang cultivation base ay nasa unang anyo lamang ng Saint Celestial Stage. Batay sa bilis ng mga taong ito, halatang ang kanilang cultivation base ay nasa 4th form of the Saint Celestial Stage. 2,216. Ang Diablo na mukhang binata ay hindi napansin na ang kambal na babae ay nilipad ng binata na naka-purple na nakatayo sa tabi nila. Whoosh! Nang si Alvin at ang dalawang babae ay nagpakita sa harap ng Diablo sa anyong tao, hindi siya nag-abala na mag-aksaya ng mga salita sa Diablo. Agad niyang isinagawa ang kanyang plano. Itinaas niya ang kanyang kamay at may lumabas na stone tablet na may nawawalang commerce sa kanyang kamay. Ang stone tablet ay walang iba kundi ang hindi pangkaraniwang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet ay maaari ding ituring bilang isang 10,000 inscription Saint Weapon. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas, ito ay mas mababa sa isang ordinaryong Saint Weapon. Ang lakas nito ay ang kakayahan nitong sugpuin ang mga Diablo. Buzz! 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 Nang lumitaw ang Devil Seal Tablet sa mga kamay ni Alvin, marahas itong nag-vibrate na parang isang excited na mangangaso na matagal nang hindi nanghuhuli. Tila naramdaman nito ang kanyang biktima. Ang Diablo na mukhang isang binata ay namutla sa sandaling lumitaw ang Devil Seal Tablet. Ang tila hindi kapansin-pansin na stone tablet ay tila naglalaman ng isang uri ng kapangyarihan na nagpasindak sa kanya. Nagdulot ito ng takot na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Seal. Hindi nagatubili si Alvin habang tinataas niya ang Devil Seal Tablet at hinaampas ang Diablo bago na balik ang Devil sa kanyang katinoan. Ang Diablo ay walang oras na tumugon sa lahat. Parang mas nasasabik ang Devil Seal Tablet kapag naramdaman nito ang Devil kumpara noong naramdaman nito ang Devil Cultivators. Sa isang iglap lang, ang kaluluwa ng Diablo ay sinipsip sa Devil Seal Tablet. Hindi nito direktang sinira ang katawan ng Diablo dahil ang Diablo ay nasa unang anyo ng Santo Celestial. Matagal bago nito tuluyang masira ang katawan. Sana gumana. Nang ang kaluluwa ng Diablo ay nilamon ng Devil Seal Tablet, mabilis na sumulong si Alvin at lumitaw sa tabi ng katawan ng Diablo. Kinuha niya ang Devil's Spatial Ring bago niya malamig na pinag-aralan ang katawan. Elementary Devouring Tactic. Matapos ibigay ni Alvin ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Spell, mabilis niyang nilamon ang innate spiritual root ng Devil. Ito ay isang dilaw na innate spiritual root lamang. Nagulat siya. Pagkatapos ng lahat, sa upper province ng Dao Martial Saint Land, mahirap para sa isang taong may dilaw na innate spiritual root na makapasok sa quintessential Saint Stage, lalo na sa Saint Celestial Stage. Gayunpaman, ang Diablo na ito ay nagawang makapasok sa unang anyo ng Saint Celestial Stage. Muntik ko nang makalimutan na isa siyang Diablo. Kahit na mahina ang likas niyang talento, sa pamamagitan ng pagkonsumo ng asensya ng dugo ng tao at ng sariling asensya ng dugo ng kanilang uri, maitataas pa rin niya ang kanyang cultivation base sa maikling panahon. Nakahinga si Alvin nang maisip niya ang posibilidad na ito. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata. Matapos lamunin ang innate spiritual root ng Diablo, ginamit ni Alvin ang Divine Ability, Elementary Devouring Tactic, upang maisagawa ang pinakabuod ng kanyang plano. Kanina, nang kainin niya ang innate spiritual root, kinuha niya ang Devil Chi mula sa Devil sa halip na sipon ang lahat ng kapangyarihan ng Devil. Ito ang dahilan kung bakit inabot siya ng mas matagal kaysa karaniwan upang lamunin ang innate spiritual root. Kahit noon, ang proseso ay tumagal lamang ng ilang segundo. Sige, ito ang pinakamahalagang hakbang. Matapos kunin ang Devil Chi mula sa Diablo, nakahinga ng maluwag si Alvin. Pagkatapos, hinailan niya ang Devil Chi sa kanyang katawan. Gayunpaman, agad na tinanggihan ng Sun Saint Origin ang Devil Chi.
Sa huli, kinailangan niyang ilipat ang Devil Chi sa ibang bahagi ng kanyang katawan upang hindi ito makadikit sa kanyang Sun Saint origin. Kapag sinisiyasat ako ng mga powerhouse mula sa Devil Clans gamit ang kanilang Divine Consciousness, malilin lang sila sa pag-iisip na isa ako sa kanila kapag nakita nila ang Devil Chi sa aking katawan. Alam ni Alvin na nagtagumpay ang kanyang plano. Nagawa niyang itago ang sarili bilang isang Diablo. Pagkaraan ng ilang sandali, may natuklasan si Alvin. Gayunpaman, dahil hindi sa akin ang Devil Chi, hindi magtatagal bago ito tuluyang maubos. Ito ay tatagal ng halos 1 buwan. Ito ay dapat na sapat na oras para sa akin upang siyasatin ang sitwasyon sa Lower Province at ang lihim ng lungsod. Mas gamaan ang pakiramdam niya pagkatapos niyang isipin ito. Si Kelly at Brianna ay nakatayo sa malayo at tahimik na pinagmamasdan ang pagsasagawa ni Alvin sa kanyang plano. Hindi nila alam ang nangyayari. Hanggang sa ipinaliwanag ni Alvin sa kanila ang napagtanto nila kung ano ang nangyari. Kaya, maaari mong gamitin ang Devil Chi para sa iyong sariling layunin. Naalarma si Brianna sa pamamaraan ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito na mas malakas sa kanya at walang malasakit sa kanya ay gagamit ng ganoong paraan. Oo. Gayunpaman, hindi ko inaabsorb ang Devil Chi, pansamantala ko lang itong hawak sa katawan ko para hindi malaman na mas malalakas na devils na tao ako, paliwanag ni Alvin sa kanya. Ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay maghanap ng higit pang mga biktima. 3 pa ang kailangan nating hulihin, at kukunin ko ang kanilang Devil Chi para sa inyong dalawa, sabi ni Alvin. Bagamat talagang hinamak ni Alvin ang ideya ng pagpapanggap bilang isang Diablo, alam niyang kailangan ito ng sitwasyon. Wala siyang ibang pagpipilian. Masasabing malakas siya, ngunit hindi maiiwasan na may mga Diablo na mas malakas kaysa sa kanya. Kung gusto niyang pumasok sa lungsod upang aklasan ang katotohanan, ito lang ang tanging opsyon na mayroon siya. Kung wala ang Celestial Supreme Treasure, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, para akong tigre na walang ngipin. Sa utos ni Elder Hal, ang Universe Ruler at ang Jasper Celestial Sword ay ibinalik sa 7 Treasures Exquisite Pagoda bago kami ibalik sa Lower Province. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Alvin nang maisip niya ito. Kung wala ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, tiyak na hindi siya katapat ni Stanley kung kailangan niyang harapin siya muli. Pagkatapos ng lahat, si Stanley ay isang parang ika-9 na anyo ng Saint Celestial Stage na powerhouse kahit na ang kanyang cultivation base ay nasa 8th form ng Saint Celestial Stage. Si Alvin, natural, ay walang kamalay-malay na si Elder Hal ay sumusunod sa utos ng isang malakas na powerhouse mula sa Devata Realm at nilinlang siya para ibalik ang Universe Ruler at ang Jasper Celestial Sword sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Inakala niyang kailangan ni Elder Hal ang kapangyarihan mula sa Universe Ruler at sa Jasper Celestial Sword para depensahan ang pag-atake ni Jackson at ibalik sila sa Lower Province. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling si Alvin at nagpas siyang huwag ng pag-isipan pa ang bagay na ito. Nagpasya siyang mag-focus sa paghahanap ng susunod niyang biktima. Hindi nagtagal bago niya natagpuan ang 3 biktima. 2 devil sa Saint Celestial Stage at 1 devil sa Quintessential Saint Stage. Matagumpay niyang nakuha ang Devil Chi mula sa 3 devils at inilagay ang mga ito sa Kelly, Brianna, at sa katawan ng kanyang anak na babae. Bukod doon, si Alvin ay nagsumite rin ng soul-searching secret tactic on the devil sa Quintessential Saint Stage. Nakuha niya ang mahalagang impormasyon mula sa Diablong ito. Sa lumalabas, hindi lahat ng Diablo ay nagagawang lumipat sa anyo ng tao. Ang mga Diablo na ito ay nagmula sa isang angkan kung saan ang lahat ng Diablo ay may anyo ng tao. Nagulat sina Alvin, Kelly, at Brianna nang matuklasan nila ito. Human Devil Clan. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng ganoong clan sa mga Devil Clan sa Land of Exile. Marahan na ba maantong hininga si Alvin? Ang Human Devil Clans ay lumitaw noong huling panahon ng Human Devil. Ang mga Diablo mula sa angkan na ito ay bunga ng unyon sa pagitan ng mga Diablo at mga tagapagsabong ng Diablo na sumunod sa mga angkan ng Diablo pabalik sa lupain ng pagkatapon. Ang huling panahon ng Tao Diablo ay mahigit 100,000 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng mahigit 100,000 taon, ang Human Devil Clan ay nakabuo ng isang malaking komunidad sa tulong ng kanilang mabilis na kakayahan sa pagpaparami.
Dahil angkinan nila ang dugo ng mga tao at mga Diablo, sila ay tinanggihan ng ibang mga pure-blooded na Diablo. Ito ay nagsilbi upang magkaisa sila, at sa turn, sila ay lumakas. Sa huli, naging isa sila sa pinakamalakas na Devil Clan sa Land of Exile. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang ibang mga Devil Clans ay hindi sila tinalikuran o kinilala sila. Dahil lumakas na ang Human Devil Clan, ang ibang Devil Clans ay hindi nang ahas na humanap ng gulo sa kanila kahit na hindi nila ito aprobahan. Bukod doon, nalaman din ni Alvin ang iba pang bagay. Kaya ang pagsalakay ng Devil Clan sa Dao Martial Saintland ay pinamumunuan ng Ox Devil Clan. Nalaman din niya ang tungkol sa lungsod na nakita niya. Ang lungsod na ito ay itinayo ng Human Devil Clan pagkatapos nilang sundan ng Devil Clans upang salakayin ang Dao Martial Saintland. Ang lungsod din ang base camp para sa Human Devil Clan sa Dao Martial Saintland. Ang buong lugar na ito ay teritoryo ng Human Devil Clan, kaya walang ibang Devil Clans na makikita dito. Ang Human Devil Clan ay nagtatag din ng isang social hierarchy na katulad ng mga tao. Sa kanila, ang 3 palasyo at 6 na hall ang pinakamalakas. Si Alvin ay patuloy na nag-iisip sa kanyang sarili habang siya ay bumaantong hininga, hindi ko inaasahan na ang isang bagong lahi ng Diablo na katulad ng mga tao ay lilito pagkatapos ng huling panahon ng Human Devil. Parehong naramdaman ni Kelly at Brianna. Ang Human Devil Clans ay may dugo ng tao kaya sila ay maituturing na kalahati ng kanilang uri. 2,217. Hindi ko akalain na magiging malakas ang Human Devil Clan. Matapos malaman kung ano ang magagawa niya mula sa Diablo mula sa Human Devil Clan, nagpa siya si Alvin na maglakbay sa lungsod. Nalaman niya na ang lungsod ay tinawag na Human Devil Saint City. Nang dumating ang mga devils mula sa Human Devil Clan sa Dao Martial Saintland, ang lugar na ito ay inookupahan na ng mga scouts mula sa clan. Inangkin nila ang lugar kung saan matatagpuan ang Crouching Dragon Lake at ang Asher Cloud Mansion. Pagkarating nila, nagsani-puwersa sila at itinayo ang Human Devil Saint City sa maikling panahon. Nagpa siya siyang pumunta sa Human Devil Saint City para malaman ang higit pa tungkol sa Asher Cloud Mansion. Kung wala siyang matutunan sa lungsod, binalak niyang bumalik sa kanyang bayan upang tingnan. Ang kanyang bayan ay nasa gilid ng Cloud Continent kung saan matatagpuan ang Ten Great Dynasty, ang Darkan Dynasty, ang Darkstone Empire, ang Asher Forest Imperial Kingdom, at ang Crimson Sky Kingdom. Pumunta tayo sa Human Devil Saint City, tawag ni Alvin kina Kelly at Brianna habang hawak niya ang kanyang anak na natutulog pa. Whoosh! 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 Tulad ng ihip ng hangin, inipon ni Alvin ang kanyang lakas at dinala ang 2 babae sa lungsod na nakita nila kanina, ang Human Devil Saint City. Ang lungsod ay mas malaki pa kaysa sa Sin City na matatagpuan sa Upper Province ng Dao Martial Saintland. Maraming puwersa sa angkan ng Human Devil. Bukod sa misteryoso at mailap na clan leader na inakala na isang eminent devil na nakapasa sa Heavenly Tribulation at malapit nang umakyat sa Devata Realm, ang pinakamalakas na puwersa ay ang 3 palaces and 6 halls. Ang 3 palace master at ang 6 na hall master na may kapangyarihan sa 3 palaces ay ang pinakamalakas na hall masters mula sa 3 palaces. Ang Human Devil Clan ay nasa 9 na anyo ng Street Celestial Stage, at ang Hall Masters ay nasa tuktok ng 8th form ng Saint Celestial Stage. Nakaramdam ng panginginig si Alvin sa kanyang gulugad nang malaman niya ito kanina. Ang Human Devil Clan ay isa sa pinakamalaking Devil Clans. Ang bilang ng mga powerhouse sa clan ay maihahambing sa mga powerhouse sa Upper Province ng Dao Martial Saintland. Mula sa alam natin, sa kasalukuyan, mayroong 4 na powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage sa Upper Province matapos magkaroon ng breakthrough si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Para naman sa mga powerhouse na mga Eminent Celestial, natatakot ako na mayroon lang tayong Valerian na malawak na kinikilala bilang pinakamalakas na powerhouse sa Dao Martial Saintland. Dahil ang tagal na ng huli niyang pagpapakita, hindi sigurado ang mga tao kung umakyat na siya o hindi. Kung umakyat na siya, sa palagay ko ay wala ng mga Eminent Celestial na natitira sa mga tao. Sa kabilang banda, sa mga Devil Clans, ang Human Devil Clan lang ang may isang Eminent Devil. Sigurado akong ang ibang angka na kasing lakas ng Human Devil Clan ay may mga Eminent Devils din.
Nang isipin ito ni Alvin, hindi niya maiwasang mag-alala tungkol sa sangkatauhan. Napakaraming powerhouse ng Devil Clan. Ang mga tao, kung ihahambing, ay kulang. Pagdating nila sa labas ng Human Devil Saint City, may sensinang pinag-aralan ni Alvin ang lungsod. Nakita niya ang maraming larawan na nakaukit sa mga pader ng lungsod na nakapalibot sa lungsod. Sa masusing pagsisiyasat, natuklasan niyang may dalawang uri ng larawan. Ang isa sa kanila ay naglalarawan ng mga tao, bata at matanda, sa iba't ibang pose. Ang ibang uri ay kakaiba. Inilalarawan nila ang mga nilalang na may ulo ng baka at katawan ng tao, mga nilalang na may ulo ng baboy ramo at katawan ng tao, at iba't ibang kakaibang nilalang. Si Alvin ay hindi pa nakakita ng ganitong kakaibang nilalang. Gayunpaman, hindi mahirap para sa kanya na hulaan na sila ay mga diablo mula sa iba't ibang devil clans. Halimbawa, ang mga nilalang na may ulo ng baka at katawan ng tao ay mula sa Ox Devil Clan. Sa kabilang banda, ang mga nilalang na may ulo ng baboy ramo at katawan ng isang tao ay dapat mula sa Boar Devil Clan. Kakaiba ang ibang nilalang na hindi niya moari kung saang angkan sila galing. Ang alam lang niya ay mga diablo sila at mga kaaway ng sangkatauhan. Di nagtagal, dumating si Alvin at ang iba pa sa tarangkahan ng lungsod. Hindi nakakagulat, ang kanilang pagdating ay nagdulot ng kaguluhan. Ito ay dahil ang kambal sa kanyang tabi ay masyadong maganda. Bukod dito, ang paraan ng pagdala nila sa kanilang sarili ay lubhang kaakit-akit. Marami sa mga lalaking human devil ang namula ang mata nang makita ang dalawang babae. Sa katunayan, ang ilan sa kanilang mga mukha ay nagsimulang maging matingkad na pula. Bagamat ang mga human devil ay maaaring mukhang ordinaryong tao, sila ay may dugo mula sa mga diablo kung tutuusin. Ito ay isa sa mga paraan na ito ay nagpakita. Malakas na napangiti si Alvin nang matuklasan niya ang mga titig mula sa mga lalaking human devil sa kanyang paligid. Kasabay nito, whoosh! Isang malamig na enerhiya na may kasamang divine consciousness ang lumabas sa katawan ni Alvin at tumangay patungo sa grupo ng mga lalaking human devils. Pakiramdam nila ay nahulog sila sa isang malamig na lawa noong taglamig. Ang divine consciousness ng isang powerhouse sa sixth form of the Saint Celestial Stage ay nakakatakot. Pagkatapos noon, hindi na tumitig kay Kelly at Brianna ang mga lalaking human devil. Napagpasyahan nilang ang kambal na babae ay malamang nakabilang sa malakas na powerhouse na ito. Lina, mukhang possessive ang lalaki mo. Nagpadala si Brianna ng mapanuksong voice transmission sa kanyang kapatid. Bakas ng inggit ang maririnig sa boses niya. Alam niyang hindi nasisiyahan si Alvin hanggang sa puntong pinakawalan pa niya ang kanyang divine consciousness para i-pressure ang mga lalaking human devils dahil pinagmamasdan nila ang kanyang kapatid. Wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos pakinggan ang voice transmission ni Brianna, ngumiti si Kelly. Ang kanyang magagandang mata ay nakakurba ng kaakit-akit sa hugis ng isang gasuklay na buwan. Naghahanap sila ng kamatayan. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Alvin nang matuklasan niyang may iilan pa ring lalaking human devil na nakatitig kay Kelly. Whoosh! Sa susunod na sandali, isang nakasisilaw na gininto ang enerhiya ang lumabas sa katawan ni Alvin kahit na tila hindi siya nakagalaw. Ang nakakasilaw na gintong enerhiya ay ang kanyang Sun Saint Energy. Nang ilabas niya ang kanyang Sun Saint Energy, bumuo sila ng maraming mini golden sword na umikot sa kanya. Naglabas ito ng malamig na pagpatay na layunin. Shoo! 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 Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sigaw ng espada. Sila ay maikli ang buhay ngunit ito ay nagpadala pa rin ng panginginig na tumatakbo sa mga gulugad ng mga tao. Maraming iyak ang maririnig sa sandaling ito. Ang mga lalaking human devil na nakamasid kay Kelly ay sumigaw nang magtama ang kanilang mga mata. Umaagos ang dugo sa kanilang mga mukha. Nang makita ng mga human devil sa paligid ang estado ng ilang lalaking human devils, sila ay napabuntong hininga. Isa sa mga lalaking human devil na nabulag ni Alvin ay sumigaw, "Papatayin kita." Nilamon siya ng galit at kinasuhan si Alvin. Maingay. Inis na sabi ni Alvin nang makita niyang sinisingil siya ng human devil. Itinaas niya ang kanyang braso at hinampas ang hangin sa kanyang harapan.
Gayunpaman, ang tila casual na sampal ay nakabuo ng nakakatakot na enerhiya na dumaloy patungo sa Human Devil. Ang Human Devil ay agad na natangay bago siya pinatay ng Sun Saint energy na nabuo ng palad ni Alvin. Walang anumang bakas ng Human Devil pagkatapos siyang patayin. Natigilan ang lahat. Sa una, ang iba pang mga lalaking Human Devil na nabulag ay nagalit. Gayunpaman, nang makita nila ang nangyari sa pamamagitan ng kanilang divine consciousness, wala sa kanila ang nangahas na gumawa ng tunog. Paano dominanti? Ito ang impresyon ng Human Devils kay Alvin. Nang muli silang tumingin sa kanya, napuno ng takot at paggalang ang kanilang mga mata. Si Alvin ay kumilos ng napakarahas ng hindi pinag-iisipan dahil sila ay mga diablo. Kung sila ay mga tao, tuturuan niya lamang sila ng isang maliit na leksyon. Sa hilagang rehiyon ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Sa tuktok ng bundok na nababalutan ng nyebe. 7 figure ang lumipad sa hangin. 3 sa mga figure ay babae, at ang natitirang 4 ay lalaki. Ang 3 mapang-akit na dilag ay tila ginagawang mapurol ang lahat sa kanilang paligid. Tumawa ang isa sa 4 na lalaki. Ako, si Gory, ay aalis na. Sa aming 7, ako ang unang sikat sa Upper Province. Pagkatapos niyang magsalita, lumipad siya sa timog. Pagkaalis ng lalaking tinawag ang kanyang sarili na Gory, lumipad din ang 4 na tao patimog. Hindi ko talaga alam kung ano ang tumatakbo sa isip ni Senior Uncle Prophet. Dati, gusto niyang maghintay kami ng 6 na buwan bago niya kami pinayagang umalis. Pero bigla na lang siyang nagpasya na itaboy kami. Isang pares ng kambal na kapatid ang sumunod at lumipad din palayo sa bundok na nababalutan ng nyebe sa hilagang rehiyon. Ang mga kahalili ng 6 na ganap ng 7 Absolute Sect ay opisyal na muling pumasok sa lipunan. 2,218. Habang ang mga kahalili ng 6 na Absolute ng 7 Absolute Sect ay muling sumanib sa lipunan, ang kanlurang rehiyon ng Upper Province sa Dao Marshall Saint Land ay naging buzz. Ang balita tungkol kay Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, na pinamunuan ang isang grupo ng mga tao sa Fire Worship Sect upang maghayganti mula sa bagong hinirang na tagapangalaga ng sekta, si Alvin, ay nagsimulang kumalat. Hoy! Narinig mo ba? Ang mga tao mula sa Black Ketre Sect ay pumunta sa Saint Sect upang humingi ng paghihiganti kay Guardian Alvin sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanyang pagbabalik sa sekta. Narinig ko ang tungkol dito. Mula sa narinig ko, maging ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect na pumapangalawa sa Supreme Saint ranking ay personal na pumunta sa Saint Sect. Kung hindi siya pumunta sa Saint Sect, walang kabuluhan kahit gaano pa karaming lalaki ang ipinadala nila. Hindi nila mahuhuli si Guardian Alvin. Oo. Sa kasalukuyan, ang ating Lord Sect Leader ay nakarating na sa 9th form of the Saint Celestial Stage. Ang iba ay walang magagawa kung hindi dumating ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect. Batay sa mga aksyon ng Sect Leader ng Black Ketre Sect, malinaw na determinado silang hulihin si Guardian Alvin. Ang kanlurang rehiyon ay nasa kaguluhan. Maraming tao ang nag-aalala tungkol sa Saint Sect sa kanlurang rehiyon at sa tagapangalaga ng sekta, si Alvin. Pagkatapos ng lahat, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang tao na pumangalawa sa ranggo ng Supreme Saint ranking. Siya ay nireranggo lamang sa ibaba ni Valerian, ang pinakamalakas na tao sa Dao Marshall Saint Land. Ang lahat sa kanlurang rehiyon ay tinatalakay pa rin ang bagay na ito tungkol kay Alvin nang kumalat ang isa pang nakakagulat na balita mula sa Fire Worship Sect. Nalaman ng mga tao kung paano pinangunahan ni Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, ang 5 guardians na makipagkita kay Chenjin, ang Supreme Elder ng Black Ketre Sect, at ang mga taong dinala niya. Nalaman nila na nanindigan si Jackson at tumanggi na ibigay si Alvin sa mga tao mula sa Black Ketre Sect. Mas gugustuhin ng mga tao mula sa Fire Worship Sect na makipaglaban sa Black Ketre Sect kaysa ibigay si Alvin. Sa huli, ang mga powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial Stage ay nakipag-away at lumayo sa Fire Worship Sect, na iwan sa mga guardians ang sect leader ng Black Ketre Sect, ang 2 Karmapa at iba pang mga tao mula sa sekta. Bukod dito, nalaman din ng mga tao na ang Black Ketre Sect ay nag-imbite ng tulong sa labas. Humingi sila ng tulong kay Stanley na ika-5 ranggo sa Supreme Saint ranking.
Siya ay malawak na kinilala bilang ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng ninth form of the Saint Celestial Stage. Dinala pa niya ang Dharma Rod, isa sa Super Saint Weapons sa 10 Great Super Saint Weapons ranking. Sa puntong iyon, tila nalalapit na ang tagumpay para sa Black Ketresek. Gayunpaman, nagawa ni Alvin na talunin si Stanley sa isang galaw lang. Mabilis na kumalat ang balita tungkol dito sa kanlurang rehiyon at nagdulot ng panibagong malaking kaguluhan. My goodness! Ang Guardian Alvin mula sa ating Saint Sect ay nakakatakot. Natalo pa niya si Stanley kahit na si Stanley ay nagtataglay ng Dharma Rod, isa sa mga Super Saint Weapons. Alam ng lahat na si Stanley ang pinakamalakas na tao sa ibaba ng ninth form of the Saint Celestial Stage. Nabalitaan kong namatay si Stanley kung hindi siya pipiliin ni Guardian Alvin na iligtas siya at hindi siya hinabol. Malamang, hindi hinabol ni Guardian Alvin si Stanley dahil alam niyang sasakupan ng Devil Clans ang Upper Province sa lalong madaling panahon, at ayaw niyang mawalan ng mas maraming powerhouse ng tao. Napagpasyahan ko na si Guardian Alvin ang aking idolo. Lalong sisikat ang tagapag-alaga na si Alvin pagkatapos nito. Kung tutuusin, kinuha na niya ang lugar ni Stanley sa Supreme Saint ranking at kasalukuyang pinakamalakas na tao sa ibaba ng ninth form ng Saint Celestial Stage. Si Alvin ay sikat na bago ang insidenteng ito, ngunit pagkatapos ng insidenteng ito, nagsimula na rin siyang humanga at igalang ng mga tao. Sa sandaling kumalat ang balita tungkol dito mula sa kanlurang rehiyon patungo sa ibang mga lugar sa Dao Marshall Saint Land, lalo lang siyang magiging sikat. Siya ay opisyal na magiging isa sa mga elite sa Upper Province ng Dao Marshall Land Saint. Bago ito, nagdulot na ng malaking kaguluhan si Alvin sa mga tao sa Dao Marshall Saint Land. Ang balita tungkol sa kanyang pagbabalik sa Fire Worship Sect at itinalaga bilang isang guardian ay niyanig ang Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Maraming sectless cultivator ang nagulat dito. Ang mga alingaw-ngaw tungkol kay Gabriel na malawak na kinikilala ng mga walang sekta na magsasaka bilang numero 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land ay nagsimulang mawala ng kredibilidad. Nagkaroon ng bagong number 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. Ito ay walang iba kundi si Alvin, ang bagong hinirang na tagapangalaga ng Fire Worship Sect. Ang mga sectless cultivator ay hindi estranghero kay Alvin. Dati, nang lumitaw ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, sa Lower Province, maraming tao, kabilang ang mga sectless cultivator, ang pumunta sa Lower Province. Dahil dito, pamilyar silang lahat sa kwento ni Alvin. Alam nilang hindi pa siya umabot ng 50 taong gulang. Upang maging guardian sa Fire Worship Sect, ang cultivation base ng isang tao ay kailangang nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Si Alvin ay naging guardian bago pa man siya umabot ng 50 taong gulang. Ang bulong-bulungan ay nagsasabi na ang bagong itinalagang guardian, si Alvin, ay hindi isang ordinaryong powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Kahit na si Guardian Justin na pinakamalakas sa orihinal na 3 guardians ay umamin na siya ay hindi katugma kay Alvin. Ang tagapangalaga na si Justin mula sa Fire Worship Sect ay nasa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Bagamat siya ay mas mahina kaysa kay Lord Gabriel, siya ay isang powerhouse pa rin sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Dapat ay mas malakas siya kaysa sa mga powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Eksakto. Batay doon, masasabi mo na kahit na si Alvin ay hindi mas malakas kaysa kay Lord Gabriel, hindi siya mas mahina kaysa kay Lord Gabriel. At saka, dapat nating tandaan na si Alvin ay wala pang 50 taong gulang. Kahit na ang mga sectless cultivator ay hindi maitatanggi ang likas na talento at lakas ni Alvin. Sa lahat ng nagawa ni Alvin, siya ay higit na karapat-dapat na maging numero 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land kahit na naging malakas lamang si Alvin dahil sa isang sinasadyang engkwentro at si Gabriel ay walang anumang sinasadyang engkwentro. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi alam ng mga walang sekta na magsasaka na may isa pang nakakagulat na balita na naghihintay sa kanila. Kapag narinig nila ang balita, malalaman nila nang walang pag-aalinlangan na si Alvin, isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect, ay mas malakas kaysa kay Gabriel, ang taong palagi nilang kinikilala bilang numero 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. Sa isang lugar sa hilagang rehiyon ng Upper Province sa Dao Marshall Saint Land.
Nag-snow sa buong taon sa hilagang rehiyon. Ang lawa ay nagyelo at maaaring lockerin ito ng mga tao. Isang maliit na cabin na gawa sa kahoy ang nakatayo sa gilid ng lawa na nagyelo. Makikita ang isang lalaki na naka-crossleg sa ere sa harap ng kahoy na cabin. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na magulo ang hitsura. Magulo ang kanyang buhok. Base sa kanyang hitsura, makikita na wala siyang masyadong pakialam sa hitsura niya. Biglang nagmulat ng mata ang medyo may edad na at tumingin sa isang lugar sa di kalayuan. Nakatayo sa di kalayuan ang isang makisig at maayos na binata na nakasuot ng berdeng robe. Matalim ang aura na kanyang ibinubugay na para bang isa siyang sable. Napa-ponytail ang buhok ng binata. May dala siyang walang palamuting saber na may saplot sa kanyang likod. Ang mga ukit sa kaluban ay mukhang sinaunang para bang marami silang kwentong sasabihin. Nang makita ang binata ay agad na tumayo ang nasa katanghaliang gulang at lumapit sa binata. Ilang saglit lang ay nakarating na siya sa harapan ng binata. Gabriel. Ang binata ay walang iba kundi si Gabriel na nasa ikapitong ranggo sa Supreme Saint Ranking. Welton. Mataimtim na tiningnan ni Gabriel ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pumunta ako para tingnan kung kaya kong tumagal ng 10 galaw sa isang tunggalian sa iyo sa pagkakataong ito. Batay sa mga salita ni Gabriel, halatang nakalaban niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki noong nakaraan ngunit nabigo siyang magtiis ng higit sa 10 galaw. Kung makakarating ang balitang ito, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Kung tutuusin, kahit si Stanley na nasa ika-5 ranggo sa Supreme Saint Ranking ay hindi nang ahas na sabihin na kaya niyang talunin si Gabriel sa loob ng 10 galaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na gawang talunin si Gabriel sa loob ng 10 galaw ay hindi kilala sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Kahit na ang pagiging nasa top 10 nanogram Supreme Saint Ranking, hindi man lang siya narank sa top 1,000 ng Supreme Saint Ranking. Batay dito, makikita ng isa na siya ay isang reclusive powerhouse. Ang mga reclusive powerhouses ay nanatili sa kanilang sarili at hindi nag-abala sa pagpapakita ng kanilang lakas sa publiko. Katulad nito, ang Gabriel ay hindi rin kilala sa nakaraan. Gayunpaman, kapag nalaman ng mga tao ang kanyang lakas, siya ay nasa ikapitong ranggo sa Supreme Saint Ranking. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi nagmamadaling makipaglaban kay Gabriel. Sa halip, pinili niyang asarin si Gabriel. Gabriel, I heard my freak sa fire worship sect. Siya ay kasing lakas ng powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage kahit hindi pa siya umabot sa 50 years old. Parang hindi ka na ang number 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. Napangisi si Gabriel nang marinig niya ang mga salita ni Welton. Palaging may mas mahusay sa mundo. Hindi ko kailanman naisip ang aking sarili bilang ang numero 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. Umiling si Welton at nakangiting sinabi, itigil ang pagiging mapagpakumbaba. Bago lumitaw ang batang iyon mula sa fire worship sect, ikaw talaga ang numero 1 kababalaghan sa Dao Marshall Saint Land. Swish! Isang mahinang ingay ang tumunog habang inilabas ni Gabriel ang kanyang saber mula sa kaluban at itinutok ito kay Welton. Pagkatapos, time niyang sinabi, magsimula na tayo. 2,219. Tila naramdaman ni Welton ang pagkainip ni Gabriel. Umiling siya bago pumayag sa kahilingan ni Gabriel na may ngiti sa labi. Dalhin mo. Weng. Isang malakas at nakakatusok na sigaw ng sable ang umalangaw-ngaw sa hangin habang si Gabriel ay gumagalaw at humampas. Gumalaw ang kanyang katawan kasabay ng kanyang saber na parang multo. Sa kabilang banda, lumipat na rin si Welton, ngunit wala siyang dalang armas. Tila ba lalabanan niya si Gabriel nang walang kamay. Bang! Ang mga kamao ni Welton ay parang 2 bola ng kanyen habang siya ay sumuntok. Sila ay matulin at makapangyarihan. Ang shockwave mula sa kanyang suntok ay tila naging sanhi ng panginginig ng hangin. Weng! 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 Ang paraan ng pag-awit ni Gabriel ng kanyang saber ay tila simple ngunit malalim. Si Saber-Chi ay tumangay ng mapanirang mula sa kanyang saber. Gayunpaman, ang paraan ng paggalaw ni Welton sa kanyang mga kamao ay mas simple kaysa sa paraan ng paghawak ni Gabriel ng kanyang saber.
Baka isipin pa ng mga walang alam na lumalaban siya na parang street punk. Bang! 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 Isang galaw. Dalawang galaw. Tatlong galaw. Sa ikasyam na galaw, dama po ang mga kamao ni Welten sa talim ni Gabriel at pinaalis ito sa mga kamay ni Gabriel. Nang matanggal ang sable ni Gabriel mula sa kanyang kamay, ang kanyang mga kamay ay putol-putol at duguan. Ito ay mukhang lubhang nakakatakot. Gayunpaman, hindi na inintindi ni Gabriel ang kanyang mga kamay pagkatapos niyang pigilan ang pagdurugo. Katayo pa rin siya na may blankong ekspresyon sa mukha habang bumubulong sa sarili, 9 moves. Maaaring mukhang nalilito si Gabriel, ngunit sa kanyang isip, ni-replay niya ang kanyang away kay Welten at sinusuri ito. Hindi na muling hamampe si Welten matapos niyang maalis ang sable sa kamay ni Gabriel. Nang makita si Gabriel na malalim ang iniisip, hindi niya ito inistorbo. Sa halip, bumalik siya sa harapan ng cottage at ipinagpatuloy ang pag-upo ng naka-cross-legged. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang wala si Gabriel. Makalipas ang halos isang oras, gumalaw si Gabriel, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan. Kinuha niya ang saber na natanggal sa kanyang kamay bago siya tumingin kay Welten na nakaupong naka-cross-legged sa himpapawid. Sinabi niya sa malalim na boses, sa kalahating buwan, tiyak na makakatagal ako ng 10 galaw. Maghihintay ako, tamad na sagot ni Welten. Hindi man lang niya binuksan ang mga mata niya. Pagkaalis ni Gabriel, binuksan ni Welten ang kanyang mga mata. Na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, bumulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, pabilis ng pabilis ang pag-unlad ng batang iyon. Natatakot ako na halos imposibleng talunin siya sa 10 galaw sa hinaharap. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pag-upo na naka-cross-legged sa ere. Ang snow na patuloy na bumabagsak sa hilagang rehiyon ay nagpinta sa lugar na puti. Sa lower province ng Dao Martial Land. Sa Human Devil Saint City. Bagamat si Alvin ay nagdulot ng eksena sa mga tarangkahan ng lungsod, hindi ito sapat na makabuluhang magdulot ng kaguluhan sa Human Devil Saint City. Nang pumasok si Alvin sa Human Devil Saint City, natigilan siya sa laki nito. Ang lungsod ay walang alinlangan na mas malaki kaysa sa Sin City. Bukod dito, ang pagpaplano ng lungsod at ang kasiglahan nito ay nalampasan pa ang Sin City. May mga inn, restaurant, casino, at brothel sa Human Devil Saint City. Ito ay tila walang pinagkaiba sa isang lungsod ng tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap si Alvin ng isang inn para tutuluyan ang kanyang anak na babae at asawa. Nag-book siya ng 2 maluluwag na kwartong may courtyard. Si Alvin at ang kanyang pamilya ay nanatili sa isang silid habang ang kabilang silid ay inookupahan ni Kelly twin sister, si Brianna. Pagkatapos nilang manirahan, sa wakas ay ginaising ni Alvin ang kanyang anak na babae, si Vilma, na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang batang babae ay halos 9 na taong gulang. Siya ay tumingin kaibig-ibig. Bagamat bata pa siya, makikitang maganda siya. Malinaw na siya ay paglaki upang maging isang kagandahan sa hinaharap. Ma'am. Nang imulat ng batang babae ang kanyang mga mata, ang unang taong nakita niya ay si Alvin. Dapat ay naging estranghero sa kanya si Alvin. Gayunpaman, nang makita niya si Alvin, kumurap siya bago siya nagsabi ng walang anumang palatandaan ng hindi pamilyar, "Daddy, libre ka na ba sa wakas? Miss na miss ka na ni Mommy, at miss ka na rin ni Vilma." Natural bang hindi nahihiya ang batang babae o dahil sa kanilang kadugo kaya hindi siya natatakot kay Alvin? Inihanda ni Alvin ang dalaga na itulak siya palayo. Kung tutuusin, ito ang una nilang pagkikita. Sino ang nakakaalam na makikilala siya kaagad ng kanyang anak at sinabi pa na namiss siya ng kanyang ina? Si Alvin ay nalulula sa mga emosyon. Naramdaman pa niyang namamasa ang gilid ng kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Alvin bago tuwang-tuwa na nagtanong, "Vilma, paano mo nakilala si tatay?" Ang paraan ng pagtingin niya kay Vilma ay napakaamo na kaya nitong matuno ang pinakamalamig na puso. "Gago si Daddy." Masungit na sabi ni Vilma bago siya lumingon kay Kelly na nakatayo sa tabi ni Alvin at sinabing, "Nanay, pipi si Daddy." Hindi niya alam na araw-araw siyang nakikita ni Vilma. Natarante si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Vilma. Bigla siyang lumingon kay Kelly. Araw-araw siyang nakikita ni Vilma.
Tungkol saan iyon? Namula ang mukha ni Kelly nang marinig niya ang mga salita ni Vilma. Nilinggan niya ang kanyang anak at sinabing, Vilma, sabihin sa tatay kung paano mo siya nakita araw-araw. Okay, sagot ni Vilma. Pagkatapos, lumingon siya kay Alvin at nakapout na sinabi, dummy si Daddy. Hindi mo ba alam na tinitingnan ni Vilma ang portrait mo araw-araw? Marunong na rin i-drawing ni Vilma si Daddy kahit hindi ito kasing ganda ng drawing ni Mommy. Araw-araw tinitingnan ang kanyang larawan. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang nangyari. Maamo at puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata nang tumingin kay Kelly. Tapos, masaya ka ba ngayong nakita mo na ako sa personal? Nakangiting tanong ni Alvin kay Vilma. Masaya. Tumanggaw si Vilma na parang sisiw na tumutusok sa mga butil ng palay habang walang pag-aalinlangan na sumagot kay Alvin, dahil bumalik na si tatay, maaari mo na kaming paglaruan ni Mommy. Sabi ni Mommy, isa kang dakilang bayani at napakalakas mo. Kapag nandito ka, hindi na namin kailangang manatili sa malamig na bahay. Tama ka. Kasama si Daddy dito, hindi na kailangang manatili pa ni Vilma sa malamig na bahay. Nang marinig ang mga salita ng kanyang anak, niyakap siya ng mahigpit ni Alvin sa kanyang mukha, natural na alam niya kung ano ang tinutukoy ng kanyang anak na babae sa kulungan sa Fire Worship Sect. Dahil si Vilma ay isang maliit na babae, pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang tumingin sa paligid ng may pagtataka. Tita. Nasaan si tita? Halatang hinahanap niya ang kapatid ni Kelly, si Brianna. Ipinadala nila si Vilma sa silid ni Brianna. Pagkabalik, mahigpit na niyakap ni Alvin si Kelly at ipinahayag ang kanyang panloob na iniisip. Kelly, salamat sa pagpapalaki mo sa aming anak ng husto. Kuya Alvin, anak natin siya. Natural lang na gawin ko ito. Mahinang sabi ni Kelly habang nakapatong sa mga bisig ni Alvin. Bahagyang namumula ang kanyang mukha habang patuloy na naglalambing, sobrang saya ngayon ni Kelly. Sana ay tumagal ang sandaling ito magpakailanman. Ako rin. Tumanggaw si Alvin. Ganoon din ang naramdaman niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula silang maghalikan ng mapusok. Pagkatapos ng isang marubdob na pag-ibig, si Kelly ay mahimbing na natutulog. Pinalawak ni Alvin ang kanyang divine consciousness sa kaluluwa ni Kelly. Gusto niyang imbestigahan ang selyo na inilagay sa kanyang innate spiritual root. Narinig niya na si Kelly ay may violet na innate spiritual root at na ang kanyang likas na talento ay napigilan dahil sa selyo. Gayunpaman, nang ang divine consciousness ni Alvin ay nasa kaluluwa ni Kelly, natuklasan niyang walang selyo. Talagang mayroon siyang violet na innate spiritual root. At saka, mayroon siyang dark violet na innate spiritual root. Bagamat narinig ni Alvin ang tungkol kay Kelly na nagtataglay ng isang violet na innate spiritual root, nasasabik pa rin siya nang kumpirmahin niya ito para sa kanyang sarili. Bukod doon, natuklasan niya na ang innate spiritual root ni Kelly ay isang violet na napakadilim na halos itim ito. Ito marahil ang pinakamataas na grado para sa isang innate spiritual root. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan niya ang kanyang cultivation base. Natuklasan niya na ang paglilinang ni Kelly ay umabot na sa Divine Saint stage. Bagamat ilang yugto pa ang layo mula sa Street Celestial stage, ito ay isang improvement kumpara sa kanyang cultivation base sa nakaraan. Siguro kung kailan tinanggal ang selyo sa Kelly. Na-curious si Alvin tungkol dito. Gayunpaman, hindi niya ginaising si Kelly para tanungin siya tungkol dito. Tatanungin ko siya kapag nagising siya. Tunay na masaya si Alvin para kay Kelly ngayong nalaman niyang tinanggal na ang selyo kay Kelly. Sa kasalukuyan, kung wala ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, hindi na ako makakaasa sa pinabilis na daloy ng oras sa pagoda. Nangangahulugan ito na ang bilis ng aking paglilinang ay magiging 10 beses na mas mabagal kumpara sa dati. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili nang lumitaw ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Upang mapataas ang bilis ng aking paglilinang, kailangan kong pagbutihin ang aking innate spiritual root. Bamaantong hininga siya. 2,220. Mula nang buksan ni Alvin ang ika-4 na palapag ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang bilis ng kanyang cultivation ay naging 10 beses na mas mabilis dahil sa pinabilis na daloy ng oras doon. Gayunpaman, hindi na niya taglay ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, at inakala niyang nawasak na ito.
Hindi na siya makaasa sa ikaapat na palapag ng Seven Treasures Exquisite Pagoda para mabilis na maglinang. Maasahan na lang niya ang likas niyang talento ngayon, wala na siyang shortcut. Elder Hal. Hindi maiwasan ni Alvin na isipin ang tungkol sa artifact soul ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, si Elder Hal, nang isipin niya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Nanlalabo ang mga mata niya sa isiping iyon. Akala niya ay namatay na si Elder Hal nang nawasak ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa katinoan si Alvin. Hindi na makikita ang lungkot sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Elder Hal. I'll cherish my life even more knowing that you sacrificed your life for me. Kahit na walang tulong mula sa Seven Treasures Exquisite Pagoda, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang linangin hanggang sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage sa lalong madaling panahon upang maging malakas ako upang protektahan ang aking pamilya at ang mga taong nakapaligid sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa determinasyon. Paano kung mawala sa kanya ang Seven Treasures Exquisite Pagoda? Hindi siya may kapansanan. At least, nagtataglay siya ng Violet Innate Spiritual Root kahit maan pa ito. Sa pangkalahatan, ang mga Diablo ay may mahihirap na innate spiritual roots. Ang paglamon sa kanilang mga innate spiritual roots ay maaaring hindi mapabuti ang aking innate spiritual root. Gayunpaman, kaya akong bumawi sa kakulangan ng kalidad sa dami. Hanggat marami akong napatay na Diablo, hindi ko kailangang mag-alala na hindi bubuti ang aking innate spiritual roots. Kung hindi sapat ang isa, papatayin ko ang 10 sa kanila. Kung hindi sapat ang 10, papatayin ko ang 100. Kung hindi sapat ang 100, 1,000 ang papatayin ko. Kung hindi sapat ang 1,000, papatayin ko ang 10,000. Kung hindi pa rin sapat ang 10,000, 100,000 na lang ang papatayin ko. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang ng masama. Maaaring hindi siya comfortable sa pagpatay sa sarili niyang uri ng walang wastong dahilan, ngunit hindi siya magsisisi sa pagpatay sa mga Diablo. Kelly. Lumipat ang mga mata ni Alvin kay Kelly na mahimbing na natutulog. Tinitigan niya ito ng may determinasyon sa mga mata habang panata sa sarili, pangako ko na hindi na tayo maghihiwalay pa. Hinding-hindi na kita bibitawan. Hindi na siya papayag na iwan siya ni Kelly. Ang pagiging hiwalay kay Kelly sa loob ng mahigit 10 taon ay pahirap para sa kanya. Ayaw na niyang maranasan ulit iyon. Ito ay isang babae na gusto niyang bantayan ang kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo si Alvin na naka-cross-legged at nagsimulang mag-cultivate gamit ang Nine Dragons War Sovereign Technique at hinigop ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid para itaas ang kanyang cultivation base. Si Alvin ay nakatapos lamang ng isang bilog habang iniisip niya sa kanyang sarili, mabagal. Ito ay masyadong mabagal. Ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang magtanim pagkabalik niya sa Lower Province. Bagamat nakahanda na siya sa pag-iisip, hindi pa rin niya ito matiis. Huminto si Alvin sa paglilinang pagkaraan ng ilang sandali dahil naramdaman niyang napakabagal ng kanyang pag-unlad. Ang kanyang kasalukuyang cultivation environment ay dapat isa sa pinakamahusay sa Lower Province dahil siya ay nasa Human Devil Saint City. Dito rin naruroon ang Asher Cloud Mansion noon. Mayroon silang isa sa pinakamagandang reserbang Saint Stone sa Lower Province. Gayunpaman, kulang pa rin ito kumpara sa cultivation environment sa Upper Province. Dahil si Alvin ay nawala ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, naramdaman niya ito ng husto. Ang pagpapabuti ng aking innate spiritual root ay naging mas mahalaga. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Bagamat nagtataglay siya ng isang violet na innate spiritual root, ito ay isang light violet innate spiritual root lamang. Hindi ito maikukumpara sa dark violet na innate spiritual root ni Kelly. Sa katunayan, ang agwat sa pagitan nila ay mas malaki kaysa sa agwat sa pagitan ng isang taong may maitim na indigo na innate spiritual root at isang taong may maliwanag na indigo na innate spiritual root. Kung ang aking innate spiritual root ay maaaring maging dark violet, ang bilis ng cultivation ko ay hindi na masyadong malayo kapag mayroon akong Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bahagyang gama ng pakiramdam ni Alvin nang maisip niya ito. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paglilinang. Huminto lamang siya nang magbukang liwayway at nagsimulang magising si Kelly mula sa kanyang pagkakatulog.
Kelly, natuklasan ko na ang selyo sa iyong innate spiritual root ay tinanggal. Alam mo ba kung kailan nangyari iyon? Nagtataka na tanong ni Alvin. Dapat noong inalis ako sa enforcement hall ng sect leader ng fire worship sect. Tinulungan niya akong tanggalin ito. Kapag nag-cultivate ako pagkatapos noon, pakiramdam ko ang bilis ng cultivation ko ay naging mas mabilis. Si Kelly, natural, ay walang itinago kay Alvin. Later on, nabalitaan ko mula sa kapatid ko na mayroon akong violet innate spiritual root. Noon ko nalaman na maganda ang likas kong talento. Sa hinaharap, matutulungan kita kapag napabuti ko ang aking cultivation base, Kuya Alvin. Mukha siyang masaya. All this time, she was wished to become strong para matulungan niya ang kanyang lalaki. Gayunpaman, naging napakalakas niya sa maikling panahon na tila imposibleng maabutin siya. Bagamat hindi niya sinabi ang tungkol dito, labis siyang nagalit dito. Dahil dito, natuwa siya nang malaman niya mula sa kanyang kapatid na si Brianna na mayroon siyang violet na innate spiritual root. Gayunpaman, nawala ang pananabik ni Kelly nang malaman niyang ang kanyang innate spiritual root ay Seliado na. Nang sa wakas ay maalis ito, natuklasan niya, sa kanyang kagalakan, na ang bilis ng kanyang paglilinang ay bumuti ng husto. Masigasig siyang nagtrabaho upang maabot ang banal na stage ng santo. Isang hakbang na lang ang layo niya para marating ang huwarang stage ng santo. Pagkatapos makapasok sa exemplary saint stage at ang quintessential saint stage, ang saint celestial stage ang susunod. Magagawa mo ang higit pa riyan. Sa iyong likas na talento, kung hindi ko pagbutihin ang aking innate spiritual root, malalampasan mo ako sa loob ng 10 taon. Nakangiting sabi ni Alvin habang hawak niya si Kelly sa kanyang mga braso. Pagbutihin ang iyong innate spiritual root. Natarante si Kelly nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Tumango si Alvin bago niya sinimulang sabihin kay Kelly ang tungkol sa elementary devouring tactic. Ang paglamon sa mga katutubong espiritual na ugat ng iba upang mapabuti ang iyong sariling katutubo na espiritual na ugat. May ganoong banal na kakayahan. Nagulat si Kelly. Ang tagal niyang bumalik sa katinoan. Pagkatapos, lumingon siya kay Alvin na may paghanga sa kanyang mga mata. Ninamnam ni Alvin ang sandaling ito. Kung tutuusin, babae siya, at ipinagmamalaki nito na hinahangaan siya nito. Halos lahat ng mga miyembro ng Human Devil Clan mula sa Land of Exile ay nagtipon sa Human Devil Saint City. Ito ay lubhang abala. Ang mga manlalakbay at kariton ay makikita sa lahat ng dako. Daddy, ano ito? Daddy, ito ay napakaganda. Gusto ko ito. Papa, bilhin mo rin yan. Isang malutong na boses ang maririnig sa isang abalang kalye. Isang batang babae na mukhang mga 8 o 9 na taong gulang ay binuhat ng isang binata na nakasuot ng lila. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, tuwang-tuwa siyang itinuro ang mga stall na nakahanay sa kalye. Gusto niya ang lahat. Sa tuwing may hihingi ng batang babae, masuyong tinatapik ng binata ang ulo nito bago niya bilhin ang mga bagay na hiniling niya. 2 babae na magkamukha ang lumakad sa tabi niya. Ang mga babae ay napakaganda, at ang paraan ng pagdadala nila sa kanilang sarili ay pambihira. Sila ay tila napakaliit na parang hindi sila kabilang sa mundong ito. Nakatawag ng maraming atensyon. Ang grupong ito ng mga tao ay walang iba kundi si Alvin, ang kanyang anak na babae, si Vilma, ang kanyang asawa, si Kelly, at ang kanyang kapatid na babae, si Brianna. Matapos manatili sa inang ilang araw, inilabas sila ni Alvin upang makapagpahinga at makinig sa pinakabagong balita. Isang ngiti ang lumitaw sa magandang mukha ni Kelly nang makita niya kung gaano kahusay si Alvin at ang kanilang anak na babae. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Isang komplikadong emosyon ang makikita sa mga mata ni Brianna habang nakatingin siya kay Alvin. Mahirap hulaan kung ano ang nasa isip niya. Pagkaraan ng kaunti pang paglalakad, nakangiting sinabi ni Alvin sa kanyang anak na babae, Vilma, malamang ay pagod na ang mama at tiya mo ngayon. Bakit hindi tayo kumain? Okay. Masunaring tumango si Vilma na parang sisiw na tumutusok sa mga butil. Sinadya ni Alvin na pumunta sa pinakaabala at pinakakahanga-hangang restaurant sa Human Devil Saint City. Siya ay humingi ng isang pribadong silid na matatagpuan sa tabi ng malaking bulwagan.
Pinili niya ang restaurant na ito dahil sa sobrang abala nito, baka makapulot siya ng mahahalagang impormasyon dito. Inihain ang pagkain. Lumipas ang 15 minuto. Lumipas ang kalahating oras. Makalipas ang 1 oras, wala pa ring natutunan si Alvin. Makalipas ang 1 oras at kalahati, nagtanong si Vilma, "Daddy, bakit hindi pa tayo aalis kahit tapos na tayong kumain?" Sa sandaling matapos magsalita si Vilma, narinig ni Alvin ang isang pangungusap mula sa labas. Nagliwanag agad ang kanyang mga mata na parang araw sa hapon. 2221. Narinig mo ba ang tungkol dito? May isang guho na pinaghihinalaang iniwan ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Tumibok ang puso ni Alvin at agad na nagningning ang kanyang mga mata nang marinig niya ito. Isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Si Alvin ay hindi pamilyar sa gayong tao. Nang marinig niya ang tungkol sa Celestial Grade Saint Inscription Master, naisip niya kaagad ang tungkol sa 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapons Rankang. Dati, nalaman niya na ang 10 Super Saint Weapons ay kilala rin bilang 10,000 Inscription Saint Weapons. Ang lahat ng mga armas na ito ay maaari lamang mapeke ng isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Pinakamahalaga, mayroon lamang isang Celestial Grade Saint Inscription Master sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land. Kung hindi, magkakaroon ng higit sa 10 Super Saint Weapons sa Dao Martial Saint Land. Ano? Isang Celestial Grade Saint Inscription Master. Ang tanging Celestial Grade Saint Inscription Master sa kasaysayan ng Dao Martial Saint Land. Oo. Tulad ng alam nating lahat, ang Celestial Grade Saint Inscription Master ay nag-iwan ng 10 Super Saint Weapons para sa mga tao. Isa sa mga ito ay ang Devil Seal Tablet. Ito ay pinaka-epektibo pagdating sa pakikitungo sa mga Devil Clans at Devil Cultivator. Narinig ko ang tungkol sa Devil Seal Tablet. Ito ay isang nakakatakot na Super Saint Weapon na nakamamatay sa Devil Clans. Kung ang Diablo sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage ay makatagpo ng isang tao sa unang anyo ng Saint Celestial Stage na nagtataglay ng Devil Seal Tablet, tiyak na matatalo ang Diablo. Pabayaan ang isang Diablo sa ikalawang anyo ng Saint Celestial Stage, kahit isang Diablo sa third form of the Saint Celestial ay hindi maglalakas loob na labanan ang isang powerhouse ng tao sa unang anyo ng Saint Celestial Stage na nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Nabalitaan ko na ang Devil Seal Tablet ay orihinal na pagmamay-ari ng Young Mansion Master ng Asher Cloud Mansion na matatagpuan sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Gayunpaman, narinig ko na kinuha ito ng isang tao mula sa upper province at dinala doon. Damn that man. Kung hindi niya kinuha ang Devil Seal Tablet palayo sa Young Mansion Master ng Asher Cloud Clans, kapag sinira nila ang Asher Cloud Clans, kapag maaari nilang sirain ang Asher Cloud Mansion. Sa pagsasalita tungkol sa Asher Cloud Mansion, ang ating Human Devil Saint City ay kung saan nakatayo ang Asher Cloud Mansion. Sa sandaling binanggit ng isang Human Devil ang Celestial Grade Saint Inscription Master, parami ng parami ang Human Devils na nagsimulang sumali sa talakayan. Ang Devil Clans ay nakarating na sa Dao Martial Saint Land ng medyo matagal na. Marami sa mga Diablo ang gumamit ng soul-searching secret tactic sa mga tao bago nila pinatay. Para sa kadahilanang ito, mayroon silang ilang kaalaman tungkol sa mga pangyayari sa Dao Martial Saint Land. Ang Celestial Grade Saint Inscription Master at ang 10 Super Saint Weapons sa 10 Great Saint Weapon Ranking ay isa sa mga bagay na natutunan nila. Kung kailangang sabihin kung alin sa mga Super Saint Weapons na pinapahalagahan ng Devil Clans, ito ay walang alinlangan na ang Devil Seal Tablet. Para sa iba pang Super Saint Weapons, kasama ang pinakamalakas na Super Saint Weapon, wala silang pakialam dito. Natural lang iyon dahil ang Devil Seal Tablet ay ang Super Saint Weapon na parang natural na kaaway ng Devil Clans. Ang Asher Cloud Mansion. Nang marinig ni Alvin na binanggit ng mga Human Devil ang Asher Cloud Mansion, sinimulan niyang bigyang pansin ang kanilang pag-uusap. Maging sina Kelly at Brianna ay nakikinig ng mabuti. Sumenyas din si Brianna kay Vilma na huminto sa pagsasalita. Dahil sobrang masunurin niyang bata, tumahimik siya kaagad. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap, nagawa ni Alvin na pagsamasamahin ang mga bagay-bagay. Nang dumating ang Human Devil Clans, wala na ang mga tao mula sa Asher Cloud Mansion. Wala man lang nasawi.
Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niya ang tungkol dito. Nangangahulugan ito na malamang naligtas ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang balita na narinig niya sa ilang sandali. Pansamantala, maaari niyang itigil ang pag-aalala. Mahigit sa kalahati ng Taliban ng Human Devil Clan ay nasugatan o namatay. Nang marinig nila iyon, natigilan sina Alvin, Kelly, at Brianna. Napatay ng ating Asher Cloud Mansion ang kalahati ng Taliban ng Human Devil Clan. Kung ang iba pang hukbo ng Human Devil Clan ay hindi dumating sa tamang oras, ang Taliban ng Human Devil Clan ay tuluyan ng napatay. Napatulala si Alvin. Si Alvin ay ganap na natulala. Kailan pa naging napakalakas ng Asher Cloud Mansion? Kahit na walang mga powerhouse o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa Taliban ng Human Devil Clan, dapat ay mayroon din silang malakas na powerhouses. Gayunpaman, pinatay sila ng Asher Cloud Mansion. Ilang sandali pa bago siya nakabawi mula sa pagkabigla. Hindi naiwasang itanong ni Kelly, Brother Alvin. Ganoon ba kalakas ang Asher Cloud Mansion? Sa kasalukuyan, si Kelly ay hindi na katulad ng dati niyang sarili. Dahil pumunta siya sa Upper Province, pinalawak niya ang kanyang mga abot-tanaw. Natural lang na alam niya kung ano ang ibig sabihin nito nang sabihin ng mga Human Devil na nagawang patayin ng Asher Cloud Mansion ang higit sa kalahati ng Taliban ng Human Devil Clan. Imposible. Prangka na sabi ni Brianna. Hindi niya akalain na posibleng magkaroon ng ganoong lakas ang Asher Cloud Mansion. Saglit na nagpumigla si Alvin at umiling bago siya tuluyang sumagot, hindi ko alam. Sa wakas ay nanumbalik ang kanyang katinoan nang marinig ang tanong ni Kelly. Hindi niya maintindihan kung paano lumakas ng husto ang Asher Cloud Mansion. Naguguluhan pa rin si Alvin kahit na matagal na niyang naisip ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang itigil ang pag-iisip tungkol dito. Naisip niya sa kanyang sarili, malamang na may dahilan. Kung ano ito, malalaman ko kapag nakasama kong muli ang ama, ina, at si Little Megan. At least, alam kong ligtas na sila sa ngayon. Nagawa ko na ang aking layunin na makapasok sa lungsod ng Tao Devil Saint, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang layunin niya sa pagpasok sa Human Devil Saint City ay upang maghanap ng mga balita tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan at upang malaman kung sila ay ligtas. Kung walang mga komplikasyon, malamang nababalik ang ama at ina sa Cloud Continent pagkatapos nilang umalis sa Asher Cloud Mansion. Kung tutuusin, ang cultivation environment sa Cloud Continent ay ang pinakamasama sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang mga makapangyarihang devils ay hindi pupunta doon. Para sa mga mahihinang devils, sa palagay ko ay hindi magkakaroon ng anumang problema ang Asher Cloud Mansion sa pagharap sa kanila dahil nagawang patayin ng mansyon ang Taliban ng Human Devil Clan. Habang nasa isip ang mga kaisipang ito, mas nakadama ng kagaanan si Alvin. Bukod doon, nakakuha din si Alvin ng mahalagang impormasyon tungkol sa Celestial Grade Saint Inscription Master. Nagkataon, ang guho na pinaghihinalaang iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master ay nasa timog din. Pagdating niya sa Cloud Continent, dadaan din siya sa lugar. Bumalik tayo sa Cloud Continent. Desidido si Alvin tungkol sa susunod niyang gagawin. Maaari siyang pumunta at tingnan ang pagkasira na sinasabing naiwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master. Kung makumpirma na ang Celestial Grade Saint Inscription Master ay iniwan ang kanyang legacy doon, siya ay papasok sa mga guho. Pagkatapos ng lahat, upang makuha ang pamana ng Celestial Grade Saint Inscription Master ay nangangahulugan na magkakaroon siya ng kakayahang mag-inscribe ng 10,000 Inscription Saint Weapons. Kung nagawa niyang makuha ang legacy, magagawa niyang isulat ang Super Saint Weapons para sa kanyang pamilya at mga kaibigan upang madagdagan ang kanilang lakas. Nakaramdam ng pananabik si Alvin nang maisip niya iyon. Tila nakalimutan niya na kung ang Super Saint Weapons ay napakadaling nakasulat, bakit kakaunti lang ang mga ito. Kahit na hindi ko makumpirma kung ang legacy ng Celestial Grade Saint Inscription Master ay naruroon o wala, sa palagay ko ay dapat ko pa ring tuklasin ang mga guho. Sino ang nakakaalam kung makakahanap ako ng Saint Sword o iba pang Super Saint Weapons? Lalong nasasabik si Alvin nang maisip niya ito. Sa kasalukuyan, nawala sa kanya ang karamihan sa kanyang Celestial Supreme Treasures.
Bagamat mayroon pa siyang Celestial Supreme Treasure Sun Shooting Bow, hindi ito kumpleto. Bukod dito, ito ay isang busog. Hindi ito umakma sa Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Pupunta akong mag-isa at pananatilihin ko muna ang mga babae dito sa ngayon. Nagbago ang isip ni Alvin nang mas naisip niya ito. Noong una, binalak niyang isama ang mga babae. Hahanap siya ng matutuluyan habang ginalugad niya ang mga guho. Noong nasa Upper Province ako, nakarinig ako ng mga salita tungkol sa legacy na naiwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master. I wonder if the legacy was ruin. Kahit wala ang legacy, I still think I have to explore the ruins. May posibilidad na makakita ako ng isang uri ng Super Saint Weapon doon. Sinabi ni Alvin kay Kelly ang kanyang mga plano bago niya dinala ang mga babae sa isa pang inn. Ang inn ay ang pinakamahusay sa Human Devil Saint City. Ito ay kabilang sa Crimson Blaze Palace na bahagi ng 3 palasyo at 6 na hall ng Human Devil Clan. Ang mga premium na silid doon ay natatakpan ng isang pormasayon. Hindi sila matutuklasan kahit na mawala ang Devil Chi sa kanilang katawan hanggat hindi sila lumabas ng silid. Bukod doon, may mga powerhouse mula sa Crimson Blaze Palace na nagbabantay sa inn. Dahil dito, inayos ni Alvin na manatili sila rito para hindi na siya mag-alala tungkol sa kanilang kaligtasan. Daddy, saan ka pupunta? Inosenteng tanong ni Vilma habang nakatingin kay Alvin ng nanlalaking mata. Makinig ka kay Daddy, Vilma. Kailangang umalis ni Daddy at mag-ayos ng mga bagay. Dito ka muna titira ni Mama at Tita ng ilang araw at hihintayin mo ang pagbabalik ni Daddy, okay? Tinapik ni Alvin ang ulo ni Vilma at tumingin sa kanya nang may paghanga sa kanyang mga mata. Okay, hihintayin ni Vilma ang iyong pagbabalik. Daddy, kailangan mong bumalik sa lalong madaling panahon, okay? Masunaring tumango si Vilma. Kuya Alvin, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sabi ni Kelly habang nakatingin kay Alvin. Sumagot si Alvin at umalis nang hindi lumilingon. Alam niyang mas lalo siyang mag-aatubili na umalis kapag muli niya itong nilingan. 2,222. Sinundan ni Alvin ang isang grupo ng mga Human Devil na patungo din sa timog pagkatapos umalis sa Human Devil Saint City. Sa kasalukuyan, habang kumalat ang balita tungkol sa pagkawasak na iniwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master, parami ng parami ang Human Devils na umaalis sa Human Devil Saint City at patungo sa timog. Mabuti ito. Hindi ko na kailangang hanapin ang guho ng mag-isa, naisip ni Alvin sa kanyang sarili nang makita niyang bilang ng mga Human Devil na patungo rin sa timog. Si Alvin ay nagpatuloy sa pagsunod sa grupo ng mga Human Devil sa loob ng ilang oras habang sila ay patungo sa timog. Lumilipad siya nang may narinig siyang tumatawag sa kanya. Hoy, kuya! Pupunta ka rin ba sa guho na naiwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master? Hindi nagtagal, lumitaw ang isang Human Devil at lumipad sa tabi ni Alvin. Ako ba kinakausap mo? Tanong ni Alvin, nakayuko ang kanyang ulo habang nakatitig sa Human Devil na lumilipad palapit sa kanya. Ang Human Devil na lumipad sa tabi ni Alvin ay isang binata na maganda ang pananamit. Mayroon din siyang marangal na hangin tungkol sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, hindi naramdaman ni Alvin ang karaniwang pagkamuhi niya para sa Human Devil sa binatang ito. Sa katunayan, naramdaman niya ang pagiging malapit sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi isang tao devil ang katabi niya kundi isang tao sa halip. Oo. Ang binata ay may kaakit-akit na hitsura, ang kanyang ngiti ay mainit, nagbibigay sa isa ng pakiramdam ng pagkakapatiran sa kabuuan. Ang taong ito ay nakaramdam ng kakaiba sa ibang mga Human Devil na nakilala ni Alvin. Naintriga si Alvin, lihim niyang pinalawak ang kanyang divine consciousness at natuklasan na ang binata ay hindi nagmula sa alinman sa mga devil clans bagamat mayroon siyang dalisay at siksik na devil chi sa kanyang katawan. Parang tao ang taong ito. Ibang-iba siya sa mga Human Devil na sinuri noon ni Alvin. Ang mga Human Devil na sinuri ni Alvin dati ay malinaw na nagtataglay ng kalahating dugo ng tao at kalahating diablo na dugo bukod sa kanilang dalisay at siksik na devil chi. Gayunpaman, ang dugo ng binata sa tabi niya ay ganap na tao. May kailangan ka ba? Tanong ni Alvin habang nakatingin sa magandang bihis na binata.
Kuya, parang hindi ka taga Wandering Saint Palace, nakangiting sabi ng binata na maganda ang pananamit. Pag-alagala na palasyo ng santo. Nang marinig ang mga salita ng binata, itinaas ni Alvin ang kanyang kilay at nagtanong, Ikaw? Ikaw ay mula sa Wandering Saint Palace. Noong si Alvin ay nasa Human Devil Saint City, narinig niya ang Wandering Saint Palace ng higit sa isang beses. Ang Wandering Saint Palace ay isa sa mga palasyo ng 3 palasyo at 6 na hall ng Human Devil Clan. Ito ay kasing sikat ng proprietor ng Crimson Blaze Palace, ang iniwan niya kay Kelly at sa iba pa. Pareho silang isa sa mga paksayon sa Human Devil Clans. Ang Wandering Saint Place ay ang kakaiba sa Human Devil Clan dahil ang mga devil nito ay halos mga tao. Mula sa Palace Master hanggang sa mga ordinaryong disipulo, lahat sila ay tao. Lahat sila ay mga Devil Cultivator. Sa Land of Exile, karamihan sa mga Devil Cultivator ay kabilang sa Wandering Saint Palace. Ang Wandering Saint Palace ay unang itinatag pagkatapos ng pagtatapos ng Human Devil Era. Noong panahong iyon, isang grupo ng mga Devil Cultivator ang sumunod sa Devil Clans pabalik sa Land of Exile. Marami sa kanila ang nagtipon at bumuo ng isang kasunduan na magparami lamang sa mga Devil Cultivators. Kung sino man sa kanila ang lumabag sa mga alituntunin at nagkaanak kasama ng sinumang Diablo mula sa maangkan ng Diablo, sila ay mapapatalsik at mapatapon. Dahil dito, nanatiling dalisay ang kanilang dugo ng tao. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang Human Devil Clan ay tinalikuran ng ibang Devil Clans ay dahil ang pangkat na ito ay binubuo ng mga tao. Dahil sa katotohanan na ang mga tao ay karaniwang ipinanganak na may mas mataas na likas na talento kumpara sa mga Diablo, ang impluwensya ng pangkat ay mabilis na lumago sa Land of Exile. Sa kasalukuyan, ang Wandering Saint Palace ay isa sa mga haligi ng Human Devil Clan. Ang Wandering Saint Palace ay ang huling paksayon sa Human Devil Clan na dumating sa Dao Martial Saint Land. Maraming mga Human Devil ang nag-isip na ang Wandering Saint Palace ay dumating ng huli pagkatapos na angkinan ng Human Devil Clan ang kanilang teritoryo dahil ayaw nilang patayin ang kanilang sariling uri at ayaw din nilang masaktan ang Human Devil Clan. Kung may Devil Clan na hindi hinamak ni Alvin, ito ay ang Wandering Saint Palace. Ito ay dahil hindi sila pumatay ng tao. Bukod dito, sila ay mga tao rin. Ang pagkakaiba lang ay nilinang nila ang paraan ng paglilinang ng Devil Clan at naging Devil Cultivator. Oo. Galing ako sa Wandering Saint Palace. Aseng ang pangalan ko. Paano kita tatawagan? Tinanong ng magandang bihis na binata si Alvin. Alvin. Sa kasalukuyan, si Alvin ay hindi nakatago. Wala siyang planong magkaila, kaya't matapat niyang sinagot ang tanong ni Aseng. Alvin. Parang pamilyar ang pangalan mo. Sandaling natigilan si Aseng nang marinig niya ang pangalan ni Alvin. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi at ngumiti. Brother Alvin, parang iba ka sa ibang mga human devils. Mas kamukha mo kami sa Wandering Saint Palace. Bagamat hindi sinasadyang suriin ni Aseng ang dugo ni Alvin, dahil sanay siyang gumugol ng oras kasama ang ibang mga tao sa Wandering Saint Palace at Human Devils, naramdaman niya ang banayad na pagkakaiba ng dalawa. Batay sa hitsura at ugali ni Alvin, masasabi niya na si Alvin ay purong tao. Bukod doon, malabo rin niyang nararamdaman ang dalisay at siksik na devil chi sa katawan ni Alvin. Sa makatuwid, tiwala siyang si Alvin ay hindi isang tao mula sa Dao Martial Saint Land kundi isang Devil Cultivator mula sa Land of Exile na katulad niya. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya naisip kung bakit parang pamilyar ang pangalan ni Alvin. Ang Wandering Saint Palace ay hindi lamang ang lugar na may puro mga tao sa Land of Exile, tama ba? Sabi ni Alvin. Tama iyan. Tumanggaw si Aseng. Bagamat karamihan sa mga purebred na tao, o Devil Cultivator na kilala sila sa Land of Exile, ay kabilang sa Wandering Saint Palace, mayroon pa ring ilang Devil Cultivator na hindi sumali sa Wandering Saint Palace. Sa Land of Exile, walang ibang pangkat ng Human Devil Clan o Devil Clans ang tatanggap ng purebred na tao kaya karamihan sa kanila ay loner. Natural, ang mga ganitong uri ng Devil Cultivator ay bihira. Dahil dito, nagkusa si Aseng na batiin si Alvin. Itinuring niya si Alvin bilang isang walang sekta na Devil Cultivator.
Brother Alvin, titingnan ko ang pagkawasak na iniwan ng taong Celestial Grade Saint Inscription Master. Kung pupunta ka rin doon, gusto mo bang maglakbay ng magkasama? Tanong ni Aseng habang nakatingin kay Alvin. Huminto siya saglit at sinabi bago sumagot si Alvin, pakiusap huwag mong intindihin, wala akong masamang loob. Gusto ko lang makipag-chat sa iyo, isang walang sekta na magsasaka, dahil ang mga devil cultivator na kilala ko ay mula sa Wandering Saint Palace. Wala akong pakialam. Pumayag si Alvin sa kahilingan ni Aseng dahil hindi siya nakakaramdam ng anumang galit mula sa kanya, at siya ay tila isang mabuting tao. Bukod dito, kahit na si Aseng ay nagkikimkim ng masamang intensyon, hindi siya natakot. Ang cultivation base ni Aseng ay nasa third form lang ng Saint Celestial Stage. Hindi siya naging banta kay Alvin. Ito ay kung paano nakakuha si Alvin ng isang kasama sa paglalakbay. Sa paglalakbay, si Aseng ang siyang nagkusa na magsalita sa halos lahat ng oras. Mula kay Aseng, marami pang natutunan si Alvin tungkol sa Human Devil Clan at sa Wandering Saint Palace sa partikular. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagtanong si Aseng tungkol sa background ni Alvin. Si Alvin ay sumama sa palagay ni Aseng at sinabi na siya ay isang sectless cultivator mula sa Land of Exile. Dahil nakumbinsi na ni Aseng ang kanyang sarili tungkol dito, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Brother Alvin, maaari kang sumali sa Wandering Saint Palace kung interesado ka. Hindi ka tatanggihan ng Wandering Saint Palace hanggat ikaw ay purong tao, nakangiting sabi ni Aseng kay Alvin, personal, sa tingin ko walang downside sa pagsali mo sa Wandering Saint Palace. Natural, nasa iyo ang desisyon. Isa sa alang-alang ko ito, tumango si Alvin at sinabi, gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang mga guho na naiwan ng Celestial Grade Saint Inscription Master. Dapat tayong pumunta doon ngayon kung alam mo kung saan ito matatagpuan. Brother Alvin, salamat sa paalala. Sa katunayan, alam ko kung saan matatagpuan ang lugar. Tara na. Agad na bumili si Aseng nang matapos siyang magsalita. Sa una, bumagal si Aseng bilang pagsasaalang-alang kay Alvin. Gayunpaman, gumalaw siya na parang kidlat nang matuklasan niyang madaling makakasabay sa kanya si Alvin. Noong una, hindi siya masyadong nagmamadali dahil siya ay maalalahanin. Pagkaraan ng ilang sandali, natigilan siya nang mapansin niya kung gaano kabilis ang takbo ni Alvin. Hindi ko akalain na ganoon kalakas si Brother Alvin. Sa tingin ko kaya kung maglakbay ng buong bilis. Kung hindi siya makakasabay ay babagal ako. Naisip ni Aseng sa kanyang sarili habang nagsimula siyang maglakbay ng buong bilis. Doble ang bilis niya kumpara kanina. Bahagyang natuwa si Aseng nang naisip niyang hindi siya makakasabay ni Alvin. Gayunpaman, napatulala siya nang maramdaman niya ang isang bulk zone ng hangin na dumaan sa kanya. Napagtanto ni Aseng na kahit sa kanyang buong bilis, madali siyang makakasabay ni Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.